Ang sagot ko po dyan, kailangan natin mag-invest sa iba't ibang methodologies, iba't ibang solution. So, obviously, professor po ako. I'm an educator, first and foremost. So, importante sa akin ang media literacy at maturuan ang ating kabataan. But hindi lang kabataan, kahit yung ating mga at yung mga tita, elders, lolo, lola, kailangan nating matuto to be critical about what we see on social media. So, bawat community, may mga issues that they are afraid of, may mga anxiety sila, and so, itong mga issues kailangan natin i-monitor. So, whenever we feel anxious about a certain kind of news item that we might see online, kailangan natin to check their sources. Pero, hindi lang dapat based on ordinary citizens and media literacy and sa mga teachers, 'di ba? So kailangan nga mag-invest din ang gobyerno at pondohan nila ang mga civil society organizations to help us fight fake news. And yun yung presentation ko kanina. So I'm actually very critical of top-down legislation against fake news dahil maaabuso ito. And marami tayong examples from different countries, including neighboring countries. Nabanggit po kanina Singapore, nabanggit din Malaysia. So these are countries na na-criticize heavily ng mga journalists and activists for stifling free speech, that they are actually using legislation to target their opponents and activists. So, mas pabor ako na i-empower natin civil society and media organizations tulad ninyo na makapaggawa kayo ng marami pang fact-checking, for example, na iba't ibang human rights organizations, makababad din sila sa mga communities para makausap nila yung mga tao at ma-clarify kung ano yung mga issue na natatakot sila, di ba? So, kailangan natin mag-invest sa iba't ibang kinds of methodologies. Yun yung proposal ko kanina. So, sana na lang nakinig sila.